Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said, it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. When the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. When the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. There have been times when often I wondered as I walked this narrow way, would the Lord hear me? Would He answer? Did He even know my name? But I discovered the moment I called Him, He is always faithful and true. The answer I need is ready and waiting. By His hand He leads me through. He knows my name. He knows my name, and He sees my every need. He picks me up. Praise the Lord, He hears my plea. My blessed hope, and the rock on whom I stand.
The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. He is all my soul will prize, regardless of the joy or trial. When agonizing questions rise, in Jesus all my hope abides. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. For my joy is this, oh, the cause of Christ. It is not fame that I desire, nor stature in my brother's eyes. I pray it's said about my life that I live more to build your name than mine. For the cause of Christ.
Hello! And welcome to everyone sa ating pong Preacher's Bible Study. Nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa opportunity na ako po'y makapagbahagi po ng kanya pong salita. Salamat din po sa mga kapatiran po na naka-join na po ngayon para po sa ating pong pag-aaralan po ng kanya pong salita. Salamat din po sa mga membro na ngayon po ay naka-join na po, sa mga kapatiran po sa malalayong lugar, sa ibang bansa, sa abroad, at maging dito po sa ating po bansa. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon at maging din po kay Pastor na siya nagtitiwala po sa atin. Maraming po salamat po sa kanya. At maging din po sa pagkakataong ito, maraming pong salamat sapagkat tayo po may pribilehyo na tayo po makapakinig po ng salita ng Diyos. At ngayon pong gabi, samahan po ninyo ako sa ating pong gagawin pong pakikinig po ng kanya pong salita. At ang ating pong passage or scripture text is in the book of 1 Timothy chapter 1 verse number 12. 1 Timothy chapter 1 verse number 12. At ito po ang sabi po ng salita po ng Diyos, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Pagpalain po ang pagkabasa po ng salita ng Diyos. At ngayon pong gabi, I'm gonna share to you the message, the highest praise of Apostle Paul. Nakikita po natin niya sa mismong verse na binasa po natin, "And I thank Christ Jesus our Lord." Personal po itong talagang pasasalamat po. Ito po ay kinilaim niya po Apostol Pablo sa kanya pong buhay sapagkat nakita niya po ang pagbabago na ginawa po sa kanya ng Panginoon. Kaya nga po siya ay nagkaroon po ng mataas po na papuri o mataas po na pasasalamat, yung kanya pong outmost gratitude. Apostle Paul expresses his gratitude, yung kanya pong appreciation toward God. Because alam po natin sa buhay po ni Apostol Pablo, siya po ay naging matinding persecutor na maraming mga mananampalataya, mga churches. Ngunit sa buhay niya po, nakita ng Diyos ang pangangailangan sa buhay nito sapagkat itong taong ito ay kailangan pong maligtas para sa isang malaking misyon. Kaya nga po yung nangyari sa Damasco, siya po ay doon kinatagpo at kinausap po ng Panginoon. Kaya nga po, makikita po natin dito ang pasasalamat po ni Apostol Pablo. Not just siya nagpasalamat dahil siya po ay nasa Panginoon, ngunit siya po ay nagkaroon po ng yung bang matindi at lubos po na pasasalamat o pagpupuri po sa ginawa po sa kanya ng Panginoon. Maging din po sa buhay po natin, the will of God for us, the will of God for me and for us is to glorify by yung pagsasabi po natin ng pasasalamat po sa patuloy po na kabutihan po sa atin na Diyos. Sabi po ng Psalm 92 verse 1 and 2, tingnan po natin, Psalm 92 verse 1 and 2, "It is a good thing," isang mabuting bagay o gawain, sabi po ng Bible, "It is a good thing to give thanks and sing praises to thy name, O Most High, to shew forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night." Talagang tumpak at tiyak na ang Diyos ay patuloy pong gumagawa bawat araw po na dumarating. Ang bawat umaga may kagandaang loob at ang bawat hapon at bawat gabi na sumasapit, ito po ay patuloy na ang katapatan ng Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. Makikita po natin the highest praise of Apostle Paul, tatlong bagay. Unang bagay na magandang makita po natin sa mismong verse na binasa ko, "Who hath enabled me?" God enabled him. Apostle Paul, siya po ay tinuruan lamang ng Diyos. At makikita po natin siya po ay naging gagamit-gamit because may nagturo po sa kanya, and that is the Lord. Mayroon pong helper, di ba po? Mayroon pong Holy Spirit. Nung tinanggap po natin ng Panginoon, mayroon pong naging helper, enabler. May comforter sa atin sa lahat ng bagay. Iyon po yung nagtuturo po sa atin sa mga dapat po natin gawin sa ministry o sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Mayroon pong nagturo po sa atin, "Who hath enabled me?" Sabi po ng Bible. And sabi po dito, "For that He counted me faithful." And the second thing, not only God enabled him, but also God encouraged him. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13, verse number 10, "But by the grace of God, I am what I am." It is very clear sa kanya pong pananalita na hindi po talaga dahil po sa kanya, kaya kung bakit po siya nandito sa kalagayan ito na talagang nagkaroon po siya ng mataas na pasasalamat o papuri sa Diyos sapagkat nakita niya po sa kanya pong buhay, mayroong pong biyaya lamang sa kanya ang Diyos. But by the grace of God, I am what I am. Ako'y naging ganito. Sabi niya po na dahil po sa biyaya ng Diyos, siya po ay ibinilang na tapat. We all know na hindi po tayo tapat sa Diyos, kundi ang tapat na meron po tayo dito po sa mundo, sa ating pong Christian life is the Lord. Only the Lord Himself, mga kapatid. Apostle Paul is not faithful kahit ano pa ang narating niya sa kanya pong buhay.
naabot niya na ang kanyang mga kagustuhan, yung kanyang yung goals, yung kanyang meron siya mga credentials at achievements, kundi hindi naman talaga tayo ang magasabing tayo po ay may magagawa sa Diyos, kundi dahil lang po sa katapatan ng Diyos. Masarap mangarap kung mangarap na rin na lang tayo, mangarap tayo ng malaki. At sa dream na meron tayo, dapat kasama natin ng Panginoon. Kaya nga po, kahit gaano kalaki o kahit gaano kataas ang kanya pong pangarap nung wala po siya sa Panginoon, that is useless. Yan po ay baliwala, yan ang basura lahat yan sa Diyos. Ngunit yung siya ay nasa Panginoon na, kahit siya po ay nasa kalagayan na nakikita siya ng mga tao na para bang, bakit ang baba naman ang nangyari sa buhay mo nung ikaw ay nasa Panginoon. Ngunit, hindi po totoo yun. Huwag tayo makinig po sa kanila, makinig po tayo sa nais ng Panginoon para po sa atin. Sapagkat yun nga po ang nangyari po kay Apostol Pablo. Kaya nga po siya nagkaroon po ng mataas po na pagpupuri sa Panginoon. He was a blasphemer, he was a persecutor, injurious, but I obtained mercy. Apostle Paul obtained mercy from the Lord. Yun po ang sabi po ng karugtong sa verse number 13 ng 1 Timothy. Kaya nga po makikita po natin sa buhay ni Apostle Paul, yung pong mataas na pagpupuri po sa Panginoon. And then lastly, number 3, God entrusted him the ministry of God. Siya lamang po ay pinagkatiwalaan o binilinan sa isang dakila o malaking gawain. At yan po ang paggawa sa kalooban ng Diyos at sa kanya pong mission na kanya pong gagawin. And that is to be a apostle sa mga Gentiles. Nakikita po natin sa talata doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Tayo po ay mga manggagawa. Kamanggagawa po tayo ng Panginoon. Magkakasama po tayo na dapat mayroong ginagawa po sa gawain. Kaya nga pagka tinawag na gawain, ang mga tao nandyan ay mayroong pong ginagawa. Mayroong pong tinatrabaho. Hindi pa pwedeng nasa ministry ako o nasa gawain ako na ako ay wala pong role o part po doon sa ministry. Kaya nga po makita po natin sa buhay po natin bilang binago ng Panginoon kung tayo talaga tunay na nagpapasalamat sa Diyos, kung talagang mayroon po tayong mataas na pagpupuri, pasasalamat sa Diyos, dapat mayroon po tayong ibinibigay na panahon. Dapat mayroon tayong parte ba? Meron tayong contribution kasi pinagkatiwalaan tayo. Kung alam po natin na tayo pinagkatiwalaan, thank you Lord. Diba? Salamat Panginoon. At ngayon, dapat po natin ibigay. Ilagak po natin, ilaan po natin para po sa ministry ng Panginoon. Sapagkat tayo po inilagay ng Diyos. Sapagkat inilagay ako, diba? Inilagay tayo, sabi po doon sa karugtong, putting me in to the ministry. Putting us in the ministry of God. Ito po ay paglalagay po sa atin ng Diyos. Maglingkod lang tayo ng tuloy-tuloy. Huwag tayong nito kahit na marami pong nangyayari po sa buhay po natin. For our conclusion, sinabi po doon sa Luke chapter 17 verses 11 to 19, we all know the story sa 10 may keto, yung 10 may sakit. We should thank God of what we have, like what the one leper one leper did. Sabi niya po, he turned back and glorified God. Sa Luke chapter 17 verses 11 to 19, hindi ko na po bubuksan. Dito po ay isang storya na kung saan ang Panginoon ay nagpagaling po sa 10 may sakit. 10. Yan. Ngunit ilan lang po ang nagpasalamat? Isa lang po. Yung 10, nakita nila na sila po ay may blessing, pinagaling, ngunit sila po ay hindi nakaramdam ng pagpapasalamat po sa Diyos. Hindi po sila nagkaroon po ng pagpupuri po sa Panginoon. Kaya nga po dapat nating gayahin yung isang gumaling galing sa ketong na siya po ay bumalik at nagpasalamat po sa Diyos. Kaya kapag may blessing po tayo, wag po tayong makalimot na magpasalamat sa Diyos. Wag po natin mawaglit sa isip natin, kahit masabihin natin yan po ay maliit, kakaunti, yan pa rin po ay malaking blessing sa Diyos. Kasi the blessing of God will be always sufficient. Yan po ay abundant.
let us appreciate the blessing and let us appreciate the giver of blessings. At nakikita po natin sa ating pong pinag-aaralan, the highest praise of Apostle Paul. Ang mataas na pagpupuri ni Apostle Pablo, nakikita natin God enabled him. God encouraged him and God entrusted him the ministry of God. I hope and pray na sana tayo po ay napagpala po ng salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo palagi and God bless us all. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay ako po ay muli na nasa inyo pong harapan upang ipangaral ang banal na salita ng ating pong Panginoon. At sa mga oras na ito, mga kapatid, ang ating pong mapag-aaralan ay ito po ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 1, verse 30 to 33. So ito po ang sinasabi po ng mga talata. The Lord your God, which goeth before you, he shall fight for you according to all that he did for you in Egypt before your eyes, and in the wilderness, where thou hast seen how that the Lord thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that he went, until he came into this place. Yet in this thing ye did not believe the Lord your God, who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in far by night, to show you by what way you should go, and in a cloud by day. So sa mga talata po na aking pong binasa, ito po ang pangyayari na kung saan ay ipinaalala ni Moses sa mga Israelita yung ginawa ng Diyos sa kanila nung habang sila po ay naglalakbay sa wilderness. Sapagkat hindi po kasi nila binigyan ng kahalagahan yung ginawa ng Panginoon sa kanila nung habang sila po ay naglalakbay sa wilderness. Sila po ay naging kumaga pasaway sa Panginoon, naging matigas ang kanilang ulo. Kaya nga ho, sa kanilang paglalakbay, nung sila po ay inaalis ng Panginoon sa Egypt at naglakbay sa wilderness, imbes na mga ilang araw lang po sila maglalakbay sa wilderness tungo sa promised land na gustong dalhin sila ng Panginoon, ito po ay umabot pa po ng maraming taon. So, ito po ay naabutan pa ng kanilang mga anak. So, kaya, mga kapatid, sa ating pong mapag-aaralan ay ating pong makikita po dito yung kanilang pong kumbaga paglalakbay, pagala-gala at paikot-ikot sa wilderness. Kaya nga po sa mga oras nito, ang mensahe po ng Panginoon mula po sa kanyang salita ay pinamagatan ko pong wandering in the wilderness. So, gumagala sa ilang. So, itong salita po na ito, itong wandering in the wilderness, ito po ay hindi maganda kung papakinggan po natin. Sapagkat hindi po maganda na tayo po ay paikot-ikot, pagala-gala, nananatili na lang po sa ilang o sa wilderness. Dahil hindi dinisenyo ng Panginoon ito sa mga Israelita upang sila po ay manatili doon. Dahil ito po ay dadaanan lang nila patungo sa promised land. Pero mayroong purpose ang Panginoon kung bakit sila nagtagal dahil nga po sa kagagawan din ng mga Israelita. So, gayon din po sa ating pong buhay. So, meron din tayong wilderness sa ating buhay na kung saan makikita po natin na parang paulit-ulit lang. Na parang, kumbaga, hindi tayo makaalis-alis. Yung wilderness po na yan po ay masasabi nating pagsubok at problema ng ating buhay na kung saan ito po ay pinapahintulutan ng Diyos na ating pong maranasan. Pero, tulad nga ng sinabi ko kanina, so, kaya nga, yung problema, di ba sinasabi po natin, yan po ay ating pong pinagdadaanan lamang. At hindi tayo mananatili diyan. Pero, dahil nga hindi tayo natututo, dahil po hindi tayo sumusunod sa Diyos, at matigas po ang ating pong ulo sa harapan ng Panginoon, so, kaya, nangyayari
meron tayong nararanasan sa ating buhay na parang paulit-ulit lang yung problema. Parang paulit-ulit lang yung pagsubok na ating pong pinagdadaanan. Kasi mga kapatid, hindi pa po tayo natututo. May mga tinuturo ang Diyos sa mga bagay na yon kung bakit ipinaparanas niya po sa atin yun. Kaya mga kapatid, sa ating pong pag-aaralang ito, ay makita po natin yung ating sarili sa mga Israelita na kung bakit sila po ay nagtagal sa wilderness sa paglalakbay. So ito po yung mga bagay na ating pong bibigyang pansin. So, wandering in the wilderness. So why they wander in the wilderness? Una, ating pong makikita, because they neglected God's protection. So dahil kanila pong binaliwala, sabihin po natin, hindi po nila binigyan ng halaga yung proteksyon na ginawa po sa kanila ng Diyos. So bakit? So sabi po ng verse 30 po na ating pong binasa, the Lord your God, which goeth before you, He shall fight for you according to all that He did for you in Egypt before your eyes. Verse 31, and in the wilderness, where thou hast seen how that the Lord thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that you went until ye came into this place. So kaya sila nga nakatakas, nakaalis doon sa pagkaalipin sa Egypt. Okay? Dahil po ang Diyos ang gumawa nun, inalis sila ng Diyos. Diba? So, sabi nga dito sa talata, so parang ang ating Diyos, siya po yung Ama na kung saan umaagapay at nag-aalalay sa mga anak po niya. So, gayon din po sa atin, makikita po natin sana mga kapatid, na yung proteksyon na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, na kung saan hindi ito binigyan ng pansin ng mga Israelita. So, di ba yung mga anak, yung mga maliliit na bata, so kapag sila po ay lumalabas kasama ang kanilang magulang, hawak-hawak sila, o hawak-hawak nila ang kanilang mga magulang, o hawak-hawak sila ng kanilang magulang, so ang pakiramdam nila, sila ay protektado, di ba? Sila ay safe, di ba? So, kaya, ganun din yung ating dapat na maramdaman. Sa ating pong, kumbaga, paglalakbay, sa kabila ng pagsubok at problema na ating pong pinagdadaanan, ay ating pong maramdaman yung proteksyon ng Diyos. Sa, kumbaga na, pandemic po na ito, yung ito pinagdadaanan po nating pagsubok na ito. So, maraming pagkakataon na pwedeng mangyari sa atin na sana kumbaga, baka nahawaan na dapat tayo, pero nandyan yung kamay ng Diyos, nandyan yung protection ng Diyos sa ating pong buhay, na kung saan ay dapat pinapasalamatan natin yung Panginoon na tayo po ay nagiging ligtas sa ating kumbaga ginagawa sa araw-araw. So, gayon din sa lahat ng ating ginagawa, kahit wala itong pandemic na ito, so simula tayong nanaligtas hanggang ngayon. So, makita natin, di ba, yung protection ng Diyos ay nasa sa atin. Bakit? Kasi nandito pa tayo, buhay pa po tayo. Di ba? Malakas pa po tayo. Kaya mga kapatid, una na dapat na bigyan po nating pansin na kung saan ay binaliwala ito ng mga Israelita, yung protection ng Diyos. Pangalawa, so why they wander in the wilderness? Secondly, because they neglected God's provision. So, kanila din pong, kumbaga, binigyan ng halaga, binaliwala nila yung provision ng Diyos sa kanila doon sa wilderness. So, sabi po ng verse 32, yet in this thing, ye did not believe the Lord your God, who went in the way before you to search you out a place to pitch your tents in fire by night, to show you by what way you should go, and in a cloud by day. So, dito po ay makikita rin po natin yung provision ng Diyos sa kanila na kung saan ay hindi nila na binigyang pansin. Diba? So, dahil alam naman natin sa kanilang ginawang paglalakbay, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinupay ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Sila po ay pinakain, pinainom. Diba? At gayon din sa kanilang paglalakbay, binigyan sila ng Panginoon ng malilimliman doon sa tag-init o kapag araw. Diba? At paggabi naman, binibigyan sila ng Panginoon ng
pillar of fire na nagbibigay ng ilaw sa kanila at init sa gabing malamig. Kaya, yun ang hindi nila pinahalagahan at binigyang pansin sa Panginoon. Ang nakita nila lagi, yung pagsubok, yung problema na kanilang pinagdadaanan. Pero hindi nila nakita yung provision, yung ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya tayo rin po mga kapatid, sana sa ating pong buhay, pansinin natin ang Diyos. Makita natin yung provision na ginagawa ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga kakulangan at sa kabila ng ating, kumbaga, kakapusan sa ating pong buhay. So, may purpose ang Panginoon kung bakit tayo po'y dumadaan sa panahon na tayo po ay merong kakulangan. Dahil para maipakita ng Diyos yung pagtugon niya sa ating pong mga pangangailangan. Siya lang po ang ating kailangan sa lahat po ng ating, kumbaga, pangangailangan sa pang-araw-araw. Dahil kapag ang tao ay wala ng pangangailangan, marahil ay makalimutan niya na ang Diyos. Hindi niya nakakailangan ni ng Diyos. Kaya may purpose ang Diyos kung bakit nangyayari na tayo po ay merong kakulangan para tayo po ay lumapit po sa Kanya. At pangatlo po, okay, because they neglected God's presence. So, sabi po dito in verse 34, and the Lord heard the voice of your words, and was wroth the swear, saying. So, dito po, makikita po natin na narinig ng Diyos ang kanilang, kumbaga, pagrereklamo. Narinig ng Diyos ang kanilang mga sinasabi na hindi maganda. So, makikita natin dito na nandiyan yung presensya ng Diyos. Narinig ng Diyos yung pangyayari, yung ginagawa nila. Diba? Doon pa lang nga sa pagtugon ng Panginoon sa kanilang pangangailangan, diyan pa lang mararamdaman yung kanyang presensya. So, na hindi nila binigyan ng pansin at kahalagahan. Ang mas inintindi nila yung kanilang sarili. So, kaya mga kapatid, sa atin po sana, sa pinagdadaanan nating pagsubok, sa pinagdadaanan nating problema, so, dapat maramdaman natin yung presensya ng Diyos. Nandiyan lang ang Diyos. Hindi yung puro tayo po reklamo. Yung puro tayo po, kumbaga, kung ano-ano pa yung ating pong sinasabi. Diba? So, dapat mas makita natin na lang yung, kumbaga, nandiyan ang Diyos kasama natin sa kabila ng pagsubok at problema na ating pong pinagdadaanan. Gaya nga ng pangako ng Diyos, di ba? So, sabi niya, hindi niya tayo iiwan at kailanman din niya tayo pababayaan. So, yun po'y pangako ng Diyos na kung saan ay sana'y ating pong maramdaman yung kanyang presensya. At pangatlo, because they neglected God's promise. So, kanila din binaliwala, okay, yung promise ng Diyos. Okay? So, sabi po ng verse 38, but Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in the thither, encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. Verse 39, moreover, your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in the thither, and unto them will give it, and they shall possess it. So, nangyari po dito na yung mga nauna na Israelita naglakbay sa wilderness, so, sila po ay hindi makakarating doon sa promised land. Ang makakarating yung kanilang mga anak. So, maging din si Moses, so, hindi rin siya makakarating sa promised land. Ang makakarating sa promised land, makakapasok doon, ay si Joshua. So, kaya, dahil ito sa kagagawan ng, kumbaga, hindi pagsunod, kapasawayan, at pagiging matigas na ulo ng mga Israelita, so, hindi niya nakita yung pangako ng Diyos sa kanila. So, puro, kumbaga, ang kanilang inatupag, ang kanilang inisip, di ba, yung bagay na kung saan ay negatibong na kanilang nararanasan. Hindi nila nakita yung ipinangako sa kanila ng Diyos na mangyayari talaga. So, ganyan din po sa atin po mga kapatid, na kung saan sa ating po pinagdadaanan, kung bakit tayo po paulit-ulit lang, paikot-ikot lang, diba? So,
hindi tayo nakakaalis sa ating pong kumbaga pinagdadaan ng pagsubok o problema, baka kasi hindi po natin kumbaga sinusunod yung utos ng Diyos. Hindi natin iniisip din yung kanyang mga pangako. So sa kanyang salita, hindi tayo kumbaga nagiging masunod. So, kaya mga kapatid, dapat tayo po maging masunurin sa Diyos. Sundin natin yung kanyang mga sinasabi at panghawakan din natin ang kanyang mga pangako doon sa kanyang salita. Kaya, kapatid, dito po sa ating po pinag-aralan, so, wandering in the wilderness, so, huwag tayong maging masaya. Huwag tayong maging, kumbaga, manatili doon sa wilderness ng ating buhay. Bagkus dapat tayo po'y umalis doon sa buhay na yon dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos na tayo manatili diyan. So, gawin natin na sana'y tayo po'y sumunod sa Diyos. Maalala natin yung kanyang proteksyon, yung kanyang provision, at ang kanyang presensya at ang kanyang mga pangako. So, yan po na sana mga kapatid ay isabuhay po natin. So, dapat tayo po ay mayroong pagbabago, lumalago, nagbubunga bilang Kristiyano. Hindi yung tayo po ay nandun pa rin at nananatili at hindi umaalis sa kalagayan na tayo ay nasa wilderness ng ating buhay. Kaya mga kapatid, sana po ay kayo po ay tunay na pinagpala sa ating pinag-aralan at kayo po ay mag-ingat palagi. Maraming salamat po. God bless us all. Alright, magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa ating Monday Preachers and Bible Study. And I would like to shout out all our brethren who are joining right now in our Facebook account. Thank you po sa mga kapatiran natin at I hope na yung ating rin po mga kapatiran dyan po sa East Bagong Barrio, kayo po ay naka-join at nakatutok sa ating pong ginagawang pag-aaralan. And this time, I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Luke chapter 17 beginning verses 11 to verse number 19. Ganito po ang sabi ng talata, verse number 11. It came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, and giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And last verse, and he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. So the title of our message for tonight is The Healing of the 10 Lepers. The Healing of the 10 Lepers. So ito po yung mensahe na ibinigay ng Panginoon sa akin na pwede ko pong ibahagi sa inyo. At sana ito po ay maging pagpapala at tayo po ay mabless sa mensahe na ibinigay ng Panginoon. So again, the title of our message is The Healing of the 10 Lepers. So ito po yung pagkakataon kasi mga kapatid na mayroon pong 10 mayroong sakit na kitong. Okay, during this time or that time mga kapatid, ang Panginoon po natin ay nasa lugar po ng Jerusalem at siya po ay walang ibang ginagawa kundi siya po ay nangangaral, nagtuturo, diba? At lagi niyang ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos Ama para sa kanya. Okay, during his earthly ministry mga kapatid. At sa pagkakataon na ito, sa ating pong binasang passage, sa story po na ito, meron pong 10 lalaki na meron pong sakit na kitong at sila po ay nangangailangan ng paglunas o paggaling. Okay, at nung makita nila ang Panginoon, nung ang Panginoon ay papasok sa isang village, nakita nila ang Panginoon, malayo pa lang sumigaw na po sila. Nasabi nila, Panginoon, Guro, Master Jesus, maawa ka sa amin. So makikita natin yung kanilang condition. Hindi po, kumbaga, hindi po okay, hindi normal. Sapagkat meron silang sakit, meron silang karamdaman sa physically mga kapatid. So, the healing of the 10 lepers, alam niyo po mga kapatid, dito po sa ating magiging mga puntos. So nakita ko po kung paano sila pinagaling ng Panginoon.
Okay? At kung bakit sila pinagaling ng Diyos, ano yung purpose, 'di ba? Ano yung dahilan ng Panginoon sa pagpapagaling niya sa mga taong ito, sa 10 may kitong o may sakit na itong. So mga kapatid, so sabi ko nga, number 1, kung paano po gumaling ang mga taong ito, is number 1, nakita ko, because of the request. Okay? The request of the 10. So lahat po sila sumigaw sa Panginoon, malayo pa lang, nung makita nila na si Jesus yun, nakita nila yung kanilang, di ba, kumbaga, kailangan para sila ay gumaling. Okay, nakita rin nila na ang Panginoon ay kayang silang pagalingin at sila ay, di ba, bigyan ng solution sa kanilang problema, sa kanilang karamdaman. Pero mga kapatid, makikita po natin dito yung kanilang cry, di ba, yung kanilang sigaw, di ba, na maawa at bigyan sila ng favor ng Panginoon. So, because sila po ay naniniwala na sa Panginoon walang imposible, kaya niyang pagalingin kahit anong uri ng sakit. At we believe that na ang Panginoon ay, 'di ba, kaya niyang gumawa, kaya niyang, 'di ba, gawin yung isang bagay na hindi natin kayang gawin. 'Di ba? So mga kapatid, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. So dito po makikita natin yung kanilang cry, and then dahil sa pag-iyak nila, 'di ba, dahil sa kanilang pagsigaw, pangangailangan, 'di ba, narinig ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ipakita niyo ang sarili niyo sa mga pari, okay, na kayo ay magaling na. So sumunod naman po sila mga kapatid. At nung sila ay sumunod sa Panginoon, makita natin yung, 'di ba, yung kanilang cleansing, yung kanilang paggaling, yung kanilang kumbaga karamdaman ay sila po ay naggumaling at nawala po yung kanilang sakit. Mga kapatid, minsan tayo po ay nakakaranas ng, 'di ba, na problema, nakakaranas tayo sa ating pong buhay, sa araw-araw pinagdadaanan. Di ko alam kung anong problema ng bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, alam po ng Diyos yun. Kaya nga, kapag tayo po ay sa Diyos lumapit, diba, itong, diba, 10 may kitong na ito, sa Panginoon sila lumapit. Kasi tama po sa Panginoon, ang Kristiyano lumalapit kapag mayroong problema. At kahit naman walang problema, tama rin sa Diyos lumapit. Amen, sa Diyos humingi ng tulong, dahil alam natin ang Diyos lang ang pwedeng kaya o kayang, 'di ba, magpagaling o kayang gumawa ng isang bagay na hindi natin kayang agawin sa ating buhay. Dahil tayo po ay may limitation, ang Diyos makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, so the request of the 10, kaya sila gumaling because nagkaroon sila ng, kumbaga, desire na sila ay, 'di ba, pagalingin ng Panginoon. Sumigaw sila meron silang ginawa. So ganun din, kung gusto natin ng favor sa Panginoon, umakbang tayo, 'di ba? Sabihin natin sa Panginoon kung ano yung, 'di ba, kailangan natin. Dahil hindi bibigay ng Panginoon hangga't wala tayo ginagawang, 'di ba, decision o desire para sa ating hinihingi. So ganun din, so sila gumaling kasi sila ay, 'di ba, sumigaw sa Panginoon, nagmakawa sa Panginoon. So sana ganun din ang mga Kristiyano, dapat kapag mayroon tayong problema, sa Diyos tayo lumapit. Dahil ang Diyos, 'di ba, walang mahirap sa kanya, walang mabigat, 'di ba? Walang, 'di ba, sabihin natin hindi magagawa ng Panginoon. So lahat kayang gawin ng Panginoon. So maging yung ating presenting situation, mga kapatid, kung tayo lang magkakaroon ng paniniwala at pananalig o pananampalataya sa Panginoon, so yung situation natin, pwedeng, 'di ba? Pwedeng ito ng Panginoon. Pwedeng kaya niyang gawin, 'di ba, na mawala na yung, 'di ba, yung pandemya na ito. Pero mga kapatid, may purpose po kasi ang Panginoon. So ganun din, bakit sila pinagaling ng Panginoon? So sabi ko nga, may purpose ang Panginoon. So number 1, nakita natin the request of the 10. Number 2, the return of 1, yung pagbabalik ng isang kumbaga nagkaroon ng realization sa kanyang buhay kung sino ang nagpagaling sa kanya. Alam niyo po, 10 po silang pinagaling ng Panginoon. 10 sila nakaranas ng favor sa Panginoon. Pero isa lang po ang nakarealize sa ginawa ng Diyos sa kanila. Okay? Sa kanilang karamdaman. So ganun minsan ang mga Kristiyano, marami tayong, 'di ba, tumatanggap ng blessing, lahat tayo nakakaranas, pero iilan lang ang nagpapasalamat, iilan lang ang nagpupuri at nagbibigay talaga, 'di ba, ng appreciation sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, so the return of 1, nung siya ay bumalik, hindi lang siya basta bumalik, nakita po natin, nagbigay po siya ng papuri sa Panginoon. 'Di ba? Sabi po ng verse number 16, and he fell down on his face at his feet,
giving him things, and he was a Samaritan. Look at his gesture, diba? Look at his, sabihin natin, gratefulness, sabihin natin yung kanyang, diba, pagiging masaya, na siya ay nakaranas ng favor sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana tayo rin po makita ng Diyos, diba, na tayo pong lahat ay talagang nagbibigay ng kumbaga appreciation sa ginagawa ng Diyos sa atin sa araw-araw. So sana makita natin yon, na mahalaga na maramdaman ng Diyos, na makita ng Diyos sa atin na tayo po ay nagbibigay, di ba, ng pansin sa ginagawa niya sa buhay natin sa araw-araw. So alam ko ang Diyos patuloy na gumagawa sa bawat isa po sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung bakit po siya bumalik, because ang rason, because he want to give thanks to God. So gusto niya magbigay ng pasalamat o pasasalamat sa ating Panginoon. So, alam natin ang taong ito ay siya po ay Samaritano. He was a Samaritan. Sabi po ng verse number 16. So, number 3 last is the reaction of Jesus Christ. So, yung reaction ng Panginoon, nung nakita niya, 10 pinagaling niya, pero isa lang ang bumalik. Isa lang nagbigay ng pasasalamat. Diba? So, ang reaction ng Panginoon, nalungkot siya. Diba? Nagkaroon siya ng, diba, sadness na tinatawag, diba? Nagkaroon siya ng, diba, naramdaman niya na, diba, bakit hindi nila na-appreciate yung ginawa ko sa kanila. So, minsan ganun, ang tao hindi ma-appreciate yung ginagawa o hirap i-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So, mga kapatid, hindi lang po the sadness of Jesus, but also the salvation from Jesus. So, naligtas po ang taong ito. Ako po naniniwala 100%, nakakilala po ito sa Panginoon. Hindi lang siya pinagaling ng Panginoon physically, kundi siya rin po ay iniligtas ng Panginoon. Yung kanyang kaluluwa nagkaroon din ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, sana po tayo, kung makaranas man tayo o diba, ibigay man ng Panginoon sa atin yung inihingi natin sa puso natin, desire natin, mga kapatid, ang gusto ng Diyos makita sa at maramdaman, tayo po ay magpasalamat sa Kanya, diba, papurihan natin siya at parangalan natin siya sa ating buhay. Sana mga kapatid, nakita natin kung gaano kahalaga na maramdaman ng Panginoon sa puso niya na tayo po ay, kumbaga, hindi natin tinitingnan na maliit yung kanyang ginagawa sa ating buhay. So, for me, napakalaking blessing, napakalaking tulong na yung ginagawa ng Diyos sa atin, ma-appreciate natin sa ating buhay. Amen? So, kaya sana po tayo po pinagpala sa ating po pinag-aralan, sana tayo po ay nabusog at tayo po ay napalalahanan na pangaralan ng salita ng Panginoon. God bless po sa bawat isa at ingat po tayo.